po sa bawat isa sa atin at welcome po dito sa ating quiet time. Isang kagalakan na kayo ay makasama sa ating gabi-gabing pagbubulay-bulay ng mga salita mula sa Biblia. At sa gabing ito, basahin po natin awit 37 verse 3. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa talatang ito mga kapatid ay meron po tayong responsibilidad. Responsibilidad na merong reward. Sa bawat pagpapagal, pagsusumikap, pagtatrabaho ng mga tao, ang inaasahan nila dito ay yung kapalit nito. Ito ay compensated. Diba? Siyempre, kung ilan ang araw ng trabaho, kung ilan ang araw ng pag-overtime, lahat yan naka-record. Sa talatang ito ay nagpapahayag din sa atin ng isang tungkulin na may dapat tayong gawin pero merong gantimpala May nakikita tayong gantimpala. Ano po ba ang dapat natin gawin? Para hindi tayo ma-discourage, hindi tayo mawalan ng pag-asa, ano po ang dapat gawin? Umasa ka sa Diyos. Ito yung dapat natin gawin. Umasa tayo sa Diyos. Sapagkat karaniwan sa mga tao, dahil mahusay, may kakayahan, may mga resources, dahilan upang tayo ay umayon na lang sa gusto natin, sa ating kakayahan, na hindi natin nakikita yung ginagawa ng Diyos para sa buhay natin. Ang umasa sa Panginoon ay kinikilala ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kapag tayo ay umasa sa Panginoon, inaasahan natin, Lord, kasama kita. Lord, hindi ako mag-iisa. Lord, kakayanin ko to. Lord, magtatagumpay ako. Kasi umaasa tayo sa Panginoon. At kalakip nito ay ang tungkulin na gawin ang mabuti. Tayo ay umaasa sa Panginoon ay ang gawin ang mabuti. Sa itinuro ni John Wesley na panuntunan or 3 simple rules ay sinabi niya na do good, do no harm, stay in love with God. Na gawin natin ang mabuti. Gawin natin yung hindi makakasakit sa ating kapwa. Gawin natin yung makabubuti sa ating sarili na makabubuti rin sa iba. At nagbibigay glory, nagbibigay kalwalhatian sa ating Panginoon. At tiyak ang pag-asa. May pag-asa na mananahan tayong ligtas. Mananahan kang ligtas sa lupain. Sinasabi nila na sa panahon natin ngayon, saan pa ba tayo makasusumpong ng katiyakan ng seguridad? Tila kung ating titingnan, kung ating iisipin, parang wala ng lugar o pagkakataon na we are safe dahil sa mga nangyayari ngayon. Maging sa social media. Pero kapag sa Panginoon pala tayo umasa at ginawa natin ang mabuti, mananahan tayong ligtas sa biyaya ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung gusto natin ng kaligtasan, sa Diyos tayo lumapit. Kung gusto natin ng ligtas na buhay, mapayapang pamumuhay, sa Diyos tayo umasa. Sa Diyos natin ito hanapin. Sa Diyos tayo lumapit at magtiwala. At tiyak, bawat araw, iingatan ka ng Panginoon. Sasamahan tayo ng Panginoon. Ano man ang sitwasyon mo ngayon. Ano man ang hinahanap mo ngayon. Huwag kang matakot lumapit sa Panginoon. Huwag kang mag-alinlangan na lumapit sa Panginoon. May katiyakan na hindi ka niya pababayaan. At hindi hahayaan ng Diyos na ikaw ay mapahamak. Bagkus tayo ay dadalhin ng Panginoon sa daan ng kaligtasan, sa daan patungo sa kanyang kalwalhatian upang tayo ay mapagpala, tayo ay pagpalain at sumagana sa ating buhay. Tayo ay manalangin. O Diyos na dakila sa lahat,
Diyos na aming tagapagligtas. Maraming salamat sa talatang ito mula sa Biblia na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Na sa kabila ng kalalagayan sa panahon ngayon, meron kaming inaasahang pag-asa. Meron kaming katiyakan sa inyong kapangyarihan. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, pagpalain niyo po ang iyong mga anak, anuman ang kanilang hangarin sa kanilang puso, sa kanilang mga naisin, sa kanilang mga plano, umasa nga po sila sa inyo. Ipagkatiwala nila lahat ito sa inyo at huwag niyo silang iiwan ni pababayaan man. Puspusin niyo po ng pag-ibig, pag-asa ang inyong mga anak, ang bawat tahanan, ang bawat iglesia, ang aming bayan. Panginoon, kung kami ay titingin sa sanlibutan, kami ay panghihinaan. Subalit, itoon nawa namin ang aming paningin sa Diyos na makapangyarihan at naroon ang pag-asang kaloob mo sa amin, ang pag-asa ng buhay na may kaligtasan. Kahit pagpalain mo sila na patuloy na umaasa ng kagalingan, Lord, heal them. Sa mga umaasa, Panginoon, ng tulong, financial help, kalakasan, naghahanap ng trabaho, at sa hindi na namin maunawaan, Panginoon, sa nangyayari sa aming bayan. Umaasa po kami, Panginoon, Ikaw ang gagawa ng kaganapan. Ikaw ang gagawa ng daan sa lahat ng ito. Ikaw ang maghihimala sa lahat ng ito. Pinagkakatiwala po namin ito sa inyo ng may pag-ibig at pananampalataya at ng pagpapakumbaba. Sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen at Amen. Mga kapatid, sa Diyos tayo umasa. God bless you.